Sa lahat yata ng ikinakasal, siya lang ang parang pinagbagsakan ng langit at lupa. May ilan na rawang ipinakita sa kanila ang ama ni Greco. Nasa hospital pa ito at nakabenda ang paa. Siguro nga ay malala ang tinamo nitong sugat mula sa pananambang. "Are you ready?" Tanong ni Leandro sa kanya. "May magagawa pa ba tayo? Buhay na ni Greco ang nakataya dito. Alam kong di mo rin nanaising tuluyang mawala ang kaibigan mo." Sagot ni Ashley. Tumango naman ang binata at saka inilahad ang kamay sa kanya. Hindi niya yun tinanggap, bagkus tumayo siya at naglakad palabas ng kwarto. Nasa garden ng mansyon ang reception at main event ng kanilang kasal. Pili lang ang naroon. Halos lahat ng imbitado ay miyembro din ng underground world at ilang businessman na kasosyo nila ni Greco. Akala ko ba si Greco ang magdadala sa kanya sa altar? Naulinigan niyang tanong ng isa sa mga taong bisita nila. Greco will not take her. Remember, he needs to be committed to the mafia world. Sagot naman ng matandang nakausap nila ni Greco noong party. Hindi na lang niya pinansin ang mga narinig. Hindi alam ng mga taong to kung kaninong buhay ang nakataya kaya nila ginawa ito ni Leandro. Habang nagsasalita ang preacher na siya nangunguna ng kanilang kasal, ay siya naman dating ng di inaasahang bisita nila. Si Greco. Naka-wheelchair ito at tulak ito ni Eloisa. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Greco. Hindi niya lubos maunawaan kung paano siya trinidor ng kaibigang si Leandro at ni Ashley. Akala ba niya mahal din siya ng dalaga? Bakit ngayon ay magpapakasal ito kay Leandro? Nang huli silang mag-usap ni Leandro, ang alam niya, inihabilin niya ang dalaga rito. Hindi para pakasalan nito. Ibang usapan na yon. Napatiimbagang siya. Lumapit pa tayo. Ani ni Eloisa sa binatang masama ang tingin sa mga ikinakasal. Hindi. Mananatili tayo dito. Malamig pa sa yelong tugon niya sa dalaga nakangisi at nagtaas kilay pa. You mean now? Kiss the bride. Masigabong palakpakan ang narinig nila. Nagdadalawang isip naman si Leandro kung paano niya gagawin ang sinasabi ng preacher. Inilapit niya ang mukha sa dalaga at nakita niyang naglandas sa magkabilang pisngi nito ang mga luha. Imbis na sa labi nito siya humalik, ay umiwas ang babae at sa pisngi niya dumampi ang kanyang labi. I'm sorry. Mahinang wika ng dalaga. Muling masigabong palakpakan ang narinig nila. Saktong pagharap nila sa mga bisita ay siya naman pag-alis ng pamilyar na bultong yun sa kanya. Si Greco. Tulak ito ni Eloisa at mukhang kanina pa ito naroon. Ashley, no. Pigil ni Leandro sa kanya na magtangka siyang habulin si Greco. Napatingin sila sa matandang boss na sumenyas pa sa kanila. Doon niya lang napansin ang mga sniper na nakakalat sa paligid ng garden. Lahat sila si Greco ang target. Ang sama niya. Aniya sa sarili, ngunit ano pa nga bang magagawa niya? Kasal na siya kay Leandro. Kung sana ay makakausap niya si Greco at nang masabi niya kung ano ba talaga ang dahilan ng pagpayag niya na makasal sila ni Leandro. Habang ang lahat ay nagsasaya, ang bride at groom ay nagluluksa. Pilit ang ngiting ibinibigay niya sa lahat ng bumabati sa kanila. You made the best decision, Ashley. Napalingon siya at nakita niya ang malademonyong pagkakangiti ng ama ng lalaking minamahal. Napakasama mo. Sagot naman niya rito. I am. Kanina pa siya nandito. Niyaya ko siya para makadalo sa kasal mo. Pero baka masama ang pakiramdam niya kaya siya umalis ng maaga. Bakit mo to ginagawa sa amin? Dahil gusto kong maging matatag ang anak ko. Malakas siya. Ngunit kapag pumasok ka sa buhay niya, ay humihina siya. Yun ang akala mo. Anyway, Ashley, your flight with your husband will be tomorrow morning at 6. Pag-iiba nito at saka umalis. Paano mo nagawa sa akin to, Leandro? Bakit ka pumayag na magpakasal kay Ashley? Hindi kaya matagal ka nang may gusto sa kanya? Tanong ni Greco sa sarili habang sinisimsim ang alak sa kopitang hawak niya. Imbis na mag-stay sa kanyang mansyon, ay sa hotel na ipinatayo niya siya nanatili. Hindi niya kayang manatili sa sariling mansyon dahil sa nangyari. Galit ang nararamdaman niya para sa dalawa. Pero nakita niya kanina kung paanong umiwas si Ashley nang hahalikan na siya ni Leandro. Ano ba meron sa kanila? Tumunog ang kanyang cellphone at nadismaya siya nang malaman ang ama ang tumatawag. Yes, inamin na ng matanda sa kanya na siya ang ama nito. Pero imbis na matuwa ay magkasamang suklam at galit ang nabuhay sa kanyang dibdib.
Why you left early? Tanong nito sa kanya. What do you want from me? Sagot tanong niya naman dito. I'm expecting that you will congratulate them. Para ano? Tumawa ito sa kabilang linya. Tawang lalong nadagdagan ng galit ang nararamdaman niya. Greco, iho. Your best friend and that woman betray you. It's nothing. Are you sure? Yes. Then, are you ready now? Lagi naman akong handa. Good. I know I can rely on you. Hindi na siya sumagot. Nakinig na lang siya sa instruction nito at sinabi na rin niya ang mga plano niya sa buong mafia. He will be dealing with the Russian mafia para sa mga dekalibreng baril at heron na iaangkat nila sa iba pang bansa. Malaking shipment at malaking pera. Sa totoo lang, hindi na sana niya ipagpapatuloy ang paghawak sa mafia. Kaya lang, pagbalik niya, natuloy ang kasal ng dalawa. Hindi niya ugali ang makisawsaw pa sa relasyon ng iba, lalo na at kasal na. Masakit man sa kanya, hindi niya magawang kausapin ang mga ito. Hindi pa niya kaya sa ngayon, baka masaktan niya lang si Ashley at mapatay si Leandro. Napasandal siya sa kanyang inuupuan, pero hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang malungkot na mukha ni Ashley ang nakikita niya. He misses her so much. Hindi niya namalayan ang luhang pumatak sa kanyang mga pisngi. Maaga pa ay lula na sina Ashley at Leandro ng eroplanong patungong Pinas. Sa isang probinsya sa Visayas sila mananatili. Isang resort ang kanilang pamamahalaan. Iniregalo ito ng isa sa mga major sponsor ng kasal nila. Maraming gumugulo ngayon sa isipan niya. Paano sila magsisimula? Ngayon pang nalaman niya nagdadalang tao siya. Nagbunga ang mga gabi na magitan sa kanila ni Greco. Hayaan mo, magiging mabuting haligi ng tahanan ako sa iyo. At sa magiging anak mo. Ani ni Leandro. Hindi na kailangan. Sagot ni Ashley. Ashley, kasal na tayo ngayon. Hayaan mo kung tumayong ama ng anak niyo ni Greco. Tumigil ka na, ayoko marinig ang pangalan niya. Ayaw mong marinig? Come on Ashley, pareho tayong nag-decide na magpakasal para lang mailigtas siya. Oo, pareho tayong nag-decide na magpakasal upang mailigtas siya. Pero kasal lang tayo sa papel. Siya pa rin ang mahal ko at ama ng magiging anak ko. Ashley. Sorry Leandro, pero hindi ka mapagkakatiwalaan ng puso ko. Alam kong hindi madali, pero sana maintindihan mo ko. Alam ko, pero sana kahit bilang asawa mo man lang, ibigay mo sa akin ng respeto. Natigilan siya. Masyado na ba niya nababastos sa lalaking ang hangad lang naman ay mabuti para sa kanya? 7 months later. Leandro, dumating na nga pala mga bagong stocks natin sa hotel. Baka pwede ikaw na muna mag-supervise. Ani ni Ashley sa asawa habang nakaharap sa laptop. Kasalukuyan siya nag-audit ng kanilang mga expenses for this month. Nasanay na siya sa ganito. Kahit paano ay ibinibigay na rin niya ang respeto para kay Leandro. They look like a happy couple, but when there's no one looking at them, they are strangers. No, siya lang ang stranger sa asawa. Okay. Siya nga pala, bumili na ako ng mga vitamins mo. At saka nag-set na rin ako ng schedule mo for check-up sa OB. Sagot naman ni Leandro sa kanya habang inaayos ang mga folders ng kanilang expenses. Talaga? Sige, kailan ba? Sa susunod na linggo na. Kaya naman ihabili mo muna sa mga tauhan ng gawain dito. Kaya ko naman magbiyahe na mag-isa eh. Ashley, syempre sasama ako. Mas gusto kong masiguro na okay kayo ni baby. Ngumiti na lang siya. Hanggang ngayon, siguro ako pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Kumusta na kaya ito? Naisip din kaya siya ng lokong yon? Wala sa loob na nahawakan niya ang may kalakihan na umbok na tiyan. Naalala mo na naman siya? Untag ni Leandro sa kanya na nakikiramdam lang pala. Ha? Hindi no? Tanggi niya. Balita ko, mas lumakas ang business nila. Since siya na ang namumuno sa lahat ng mga negosyo. Pagbabalita ni Leandro. Bakit updated ka pa rin sa kanya? Akala ko ba wala na tayong dapat na maging kaugnayan sa kanila? Nabalitaan ko lang din naman. Naikwento lang sa akin. Hindi niya ba tayo kinumusta? Tayo? O baka naman ang gusto mong itanong is, kung di ka ba niya kinumusta? Hindi na siya nagsalita. Bigla siya nakaramdam ng pagkapahiya. Sa kabila ng pagiging cold niya kay Leandro bilang asawa niya, ay maayos pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Mauna na ako. Sabay na lang tayo mag-dinner mamaya.
Pagpapaalam nito nang hindi na siya muling magsalita. Sakay ng limousine ay tinungo ni Greco ang isang kilalang resort sa Boracay. Hindi niya masigurado ang kanyang magiging reaksyon once na magkita-kita silang muli nila Ashley at Leandro, ay isa lang ang nasisiguro niya. Wala siyang ibang nararamdaman kundi galit sa mga ito. Pero hindi naman yon ang ipinunta niya sa lugar na yon, kundi ang kanilang bagong kasosyo na naka-check-in sa hotel na resort na pagmamay-ari nila Leandro at Ashley. Sa totoo lang, hindi sana niya balak pumunta ng Pinas. Una, nasusuklam siya sa kataksilan ni Leandro sa kanya. At pangalawa, hindi niya maatim na naikasal si Ashley rito at pumayag naman ito. Kasalukuyang nasa main entrance si Ashley at nagbibigay ng instruction sa kanilang mga tauhan para sa meeting na gaganapin sa VIP room ng hotel na nasa second floor. Mga kilalang businessman at investors ang magtutungo roon. Kaya ganoon na lang ang pag-iingat niya na hindi sila mapulaan, since their business is just starting to boom. Pagkababa pa lang ni Greco sa reception area, ay napako na agad ang atensyon niya sa babaeng kumakausap sa mga tauhan ng mga ito. Bagamat may umbok na ang tiyan, ay kitang-kita pa rin niya ang angking kagandahan ng babaeng minsan nang nagmay-ari ng puso niya. Ashley. Naibulalas niya. Sa hindi naman maipaliwanag na dahilan, napalingon si Ashley sa may bukana ng reception area. At doon, itinulo siya ng kanyang mga paa nang makita ang taong halos gabi-gabi ay di nagpapatulog sa kanya. Ngunit bakit ganon? Tila ba hindi siya nakita ni Greco? Greco, iho, good to see you here at last. Salubong naman ang bagong kasosyo nito sa negosyo. Akala ko hindi ka makakarating. You surprised me. Dugtong pa nito. This is a good place, Mr. Santiago. Sagot naman ni Greco. Ni hindi siya nito tinapunan ng tingin. Yung akala mo'y hindi siya nag-e-exist. Hanggang sa mapadaan ang mga ito sa pwesto niya. Oh, Greco, I want you to meet the owner of this hotel and resort, Mrs. Ashley Zamora. Mrs. Zamora, this is my business partner, Mr. Greco Roman. Pagpapakilala nito sa kanilang dalawa. Nice to meet you, ma'am. Ani ni Greco, na nakipagkamay pa sa kanya at bahagya sumulyap sa kanyang tiyan. Welcome to our humble place, Mr. Roman. Sagot naman niya bagamat nasaktan siya sa pagiging civil nito. So, shall we? Baling ni Greco kay Mr. Santiago na animoy naiinip na. Oh, yes. Let's go, Greco. Sagot naman agad ng matanda at iniwan ng tila na bigla pa rin si Ashley. Ashley, tawag ni Leandro sa kanya. Napalingon siya at napayakap dito. Bakit ganon? Bakit parang baliwala lang ako? Iyak niya. Napapuntang hininga naman si Leandro. Matagal na rin mula nang huli niyang makitang umiiyak ang babaeng lihim na niyang minamahal. Halika na sa loob. Hindi maganda nakikita ka ng mga tauhan sa ganyang ayos. Yaya niya sa kanyang asawa. Sumunod naman siya sa sinabi nito. At agad na dumiretso sila sa kwarto na okupado nilang mag-asawa. Ang sweet talaga nila Mr. and Mrs. Zamora, no? Nakakainggit. Anang isa sa mga tauhan na naghatid ng drink sa VIP room, kung saan naroon sina Greco at ang iba pang investors. Sinabi mo pa, lalo na si Sir Leandro? Napaka-anso niya sa misis niya. Sana all na lang talaga. Sagot naman ng isa pa. Naiirita naman si Greco sa mga naririnig na tsismisa ng dalawa. Na-distract siya sa mga ito, lalo pa at pinag-uusapan ay sina Ashley at Leandro. We're having a very important meeting right now. So please, you better stop gossiping about your bosses. Aniya sa mga ito sa malamig at walang emotion tinig. Sorry sir, sabay sagot ng dalawa at saka naghiwalay upang mai-distribute sa kanila ang mga drinks. Bullshit. Naibulas ni Greco at napatiimbagang pa. Nawala tuloy sa meeting ang concentration nito. Habang si Ashley naman ay patuloy pa rin sa pag-iyak sa loob ng kanilang kwarto. Shh, makakasama sa baby ang ginagawa mo. Pag-aalo ni Leandro sa kanya. Ang sakit lang isipin na parang kinasusuklaman niya ako. Tayo, gayon yung ginawa lang naman natin ay para sa kanya. Wala siyang alam, hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagpakasal. Walang awa talaga ang matandang yon, masyado niya tayong pinahihirapan. Hindi ka naman sana mahihirapan kung pinalaya mo na lang ang sarili mo. Napatingin siya sa asawa. Anong ibig mong sabihin? Kasal ka nga sa akin, pero hanggang ngayon, si Greco pa rin ang nagmamay-ari ng puso mo. Alam mo namang siya lang ang mahal ko.
At ako, kulang pa ba ang sakripisyo ko? Ako ang nasa tabi mo, pero iba lalaki pa rin ang nagmamayari sa'yo. Isang sampal ang ibinigay niya kay Leandro. Huwag mo akong sumbatan, alam mo na sa simula pa lang kung ano ang totoo. Iba na ang nararamdaman ko. Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan, saan at paano. Pero mahal kita. Nahihibang ka na, Leandro. Baka nga, pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi ko hayaang ang kiningkamuli ni Greco. Anong ibig mong sabihin? Akin ka na ngayon, Ashley. Ako na ang asawa mo. Nahihibang ka na nga. Leandro! Tawag niya. Iniwan siya ni Leandro na may galit sa mga mata nito.